Uy, Dante. Oh, bakit, Chubby? What? Eh, magkumpisal tayo, di ba? Magkumpisal tayo. Oh. Ngayon, gawin natin, mag-brainstorming tayo ng mga Sige. ikukumpisal natin. Sige, sige. Iisip tayo. Isip. O, sige. Ano pa? Ano pwede? Gluttony. Gluttony. Spelled gluttony. G... L... Parang hirap. Matakaw na lang, Dante. Parang exage kasi yung yung gluttony. Matakaw, okay ka na doon? Matakaw Sige, na okay lang, na ako matakaw. doon. O, sige, sige. Teka lang, susunod ko. Pera mo na pambura. O ano? Saan kayo magandang mag-kumpisal? Chubby. Sa Baclaran. Pwede tayo sa Quiapo. Santa Cruz. Pwede. O kaya sa Greenbelt. Mag-shopping Ay, oo, tayo. maganda dun. Oh no! Ano, Kaso, wala tayong pambili. Marami ako dun. Sige, pero may muna lang ako. So ano, saan na? Sa Baclaran lang. Siguro sa Baclaran na lang. O sige, G, sa Baclaran. Susulat natin na yung mga kasalanan natin. Okay, brainstorming. Brainstorming. Ayan na, matakaw. Ay, salamat sa Diyos nakapagkumpisan din. Sa wakas. Bait ng pari dito. Grabe. Ay, Ikaw yung nagkumpisal? wala kaya pala pamilyar yung boses. Naku. Huwag kang mag-alala, bro. Sa kumpisal, kung anong sinabi, hindi yan lalabas. Sigurado ka, ha? Oo naman, yan ang nasa pangako natin sa seal of confession. Buti naman. Pero ang galing mo palang konbeso. Tunay nga, may awa ang Diyos. Oo, naawa ang Diyos sa akin, naawa ang Diyos sa iyo, naawa sa ating lahat. Oo. Ganyan kabait ang Diyos. God is good. All the time. And all the time, Best the food. easy. Siyempre, maganda pagkwentuhan natin sa ating episode ngayon. Ang kagandahan at kahalagahan ng sakramento ng kumpisal. Dito lang po yan sa kape. At kampay! Huli ka. Dito ka pa na nagkukumpisal, ha? Ikaw nga, dito ka rin umumpisan eh. Siyempre, kasi mahirap din makilala ka nung pare na pagkukumpisal, Kaya tuwing recollection eh, umiiwas sa mga kapwa-pari natin, ano? Kasi baka mamaya mamarites yung mga usapan natin. anyhow, sana mabait yung pari ngayon. Sino kaya yung pare dito sa loob? Kilala ko to. Kilala ko to. Oo, tara. Oo, Kwentuhan tayo. Mga kapemates, welcome muli sa National Shrine of Our Mother Perpetual Help sa Baclaran, Parañaque City. At ngayong araw na ito, kasama natin at nasa piling natin si Reverend Father Rufino J.M. Makasait, CSSR. Ano ba ibig sabihin ng CSSR? Congregation of the Most Holy Redeemer sa English o kaya Congregatio Sanctissimi Redemptoris sa wikang Latin. Ayun pala yung mga CSSR. Redemptorists, oo. yun. Redemptoris Missionaries. Ayun. Father JM, no? Kayo po ay magbibigay ng confession dito sa Baclaran Church, no? Oo. Na parang it is part ng ministry talaga namin na magbigay talaga ng confession almost every week or every day din tutuusin. Oo. Oo. At balita ko, linggo lang ang pahinga. Oo, ligo lang talagang Linggo. pahinga kasi Oo. pag Sundays, parang paano natin sa Panginoon na it is a day of resurrection. So parang tayo dapat is magsaya at magbunyig para sa Panginoon. Yun, Father, ilang mga question at haka-haka ng mga tao. Number one, ilang oras kayo umuupo kada pare sa kumpisalan dito sa Baclaran? Usually kapag ordinary weekdays, except Wednesdays, at least 3 hours. 3 hours. Yes, Parang 3 oras, parang mamamato na ako ng umpisal. Hindi naman. 3 hours. 3 hours sa morning, then 3 hours sa afternoon. Kasi ang schedule is 8:30 to 11:30 and then 3 o'clock hanggang 6 ng gabi. Grabe, makikinig lang kayo ng kumpisal. Pero ito kapag hindi to Wednesday. Pag hindi Wednesday. Pag Wednesday, mas ano yun? mas intense. Mas intense. Oo, kasi from I think from sundown to sunset,
except lunch break lang actually pahinga namin. Kasi Kain lang ang pahinga, no? start kami ng 5:30 hanggang alas 12, then resume uli ng alas 2 hanggang alas 8 ng gabi. Oo, pero alam niyo po, mga kapimates, kaming tatlo, maski kami ni Father Jeff, nagvo-volunteer din dito sa shrine. No? Naranasan ko yung 3 hours. Naranasan mo yung 3 hours? So, naranasan ako ng 3 Yung 3 hours. hours, oo. Oh, pero yung mga Hindi 3 hours na biro yun, yun, ha? ano yun, Hindi medyo biro yun, ha? chill yun eh. Kasi yung Monday, Tuesday, medyo relax. Pero ako tumapat ng Wednesday. Hindi biro yung 3 hours, Yung pare. 3 hours. Hindi biro Ito, yun. magandang tanong kay Father JM. But actually sa atin lahat na, Oo. ano ang most memorable o unforgettable experience mo sa kumpisalan? Sige, Siguro Pads. kapag ano na, yung pag yung mga mangungumpisalis usually pag beyond ng 5 years nang hindi bumabalik para sa confession. It's very para bang nakaka-enlightening din. Kasi parang, I think one na parang striking din sa akin is isang bounty hunter ang nagkumpisal sa akin that he was parang forced, parang guilt-driven na siya ngayon na ano yung gagawin niya, pero yun yung kanya kinabubuhay. So parang it's a challenge to really challenge him na magbabagong buhay na siya. Pero ang ano nga is yung danger din sa buhay niya bilang isang bounty hunter. Grabe, bounty hunter, no? Wow. Ikaw, ano most Di unforgettable ako, ang mo? pinaka-unforgettable ko dito sa Baclaran ay yung una kong beses kong umupo ng Wednesday. Shout out at tribute kay Father Vince Doherty. Of course. Kasi ang oras ko noon ng pagpapakumpisal, 4 p.m. Tapos nung nagkita kami sa konvento, sabi ni Father Vince, what time will be here in confession? Sabi ko, 4. Oh, don't worry, the big fish come later. Siyempre, big fish, talakito, di ba? Alumaan. Alupag, di ba? So, nung una, pag upo ko ng 4 hanggang 4:30, ang mga nangungumpisal, mga manang. Oh, So, huling kumpisal, last week. Last month, ganun ang kumpisal. Nung 4:45, may pumasok ang huling kumpisal 10 years ago. Ayun. Sabi ko, dumating na yung mga talakito. Ayun na yung big Ayun na fish. talakito. Nagdatingan. Ikaw, Padre, dito. Nako, ang hindi ko makalimutan dito, may nag-confess sa akin na sasabong. Pumasok sa kumpisalan, dala yung manok. At sinasabi, Father, kunin mo yung manok. Sabi ko, bakit? Kasi daw, yun daw po yung simbolo ng kanyang pagsisisi, no? So, isusuko niya sa akin yung manok. Sabi ko, pwedeng mamaya na, hindi po, Father, tanggapin niyo po yung manok. No, tapos nung nagtapos ako, pwede ba magkumpisal muna? Hindi, kumpisal, etc., etc. Nung natapos, akala ko makakalimutan na niya, talagang binibigyan niya sa akin yung manok. Ngayon, sabi ko, hindi po ko nag-aalaga ng manok. Basta po, tanggapin po ninyo. Tapos ang kwento sa akin, sabi ko, sige, tinanggap ko. Pero dahil may pila, pinabantay ko sa guard. Ngayon, pagtapos nung kumpisal, sinigurado talaga nung nagkumpisal na Kukunin kukunin mo ko yung yung manok. So, hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya shoutout sa mga guard natin dito sa Baclaran Church, lalo kaya kapobres, no? Inalagaan nila yung manok, no? Kaya lang po yung manok, ayun, naging manok na pula, tininola din pagtapos. Ayun. Yeah. Father JM, sa tagal ng inyong karanasan bilang confessor po dito sa Baclaran, ano yung sa tingin mo yung best spiritual gift na natatanggap nyo bilang pare, bilang confessor dito? I think yung para bang to accompany yung mga tao na to be able to realize yung kanilang para bang need para sa Panginoon and asking that grace na sila ay magbabago. Kasi parang inano natin na the sacrament is a way na after ng ating baptism na hindi naman tayo na totally nakikleanse pa. And these are the way na tayo ay nakikleanse, napiprepare ating sarili. And for us, bilang confessor, to be able to guide people back to confession and to be able to to appreciate it more is mas a challenge and it's also a gift para bang you find always solace and peace kapag at the end of the day may isang kaluluwang na ibalik ka. Yun. Ito, curious question, no? Wala tayong curious question. Siyempre, meron tayong tinatawag na seal of confession. Sige nga, try natin ipaliwanag sa mga kapimay. Sign tatlo, no? In the best way that we can. Ano ba yung seal of confession at bakit ba may ganon? Sige, Father, kayo muna. Siguro sa akin nung pagkakaintindi ko pag seal of confession is lahat ng sasabihin, even yung identity ng pagkatao nung mangungumpisal ay talagang ikikip mo hanggang sa kahulihang sandali na pwede kang, kaya ngayon parang pinakamahirap ay isang confessor na lalo na dito sa Baclaran na kahit alam mo may mga cases, alam mo yung may mga ginawa silang karumal-dumal man lang o kaya pa talagang is hindi mo sila pwedeng sabihin. Hindi sila pwedeng isumbong or i-publicize. Pwedeng, Kaya mo lang to challenge is really that person na siya mismo to turn him in. Ako yung karanasan ko na seal of confession, it is also a
an opportunity to be trustworthy. Kasi itong mga tao, lumalapit sila, like dito, pag pupunta tayo sa Baclaran, kung sino-sino yan, aminin na natin, behind the screen. Tapos pag tinanong mo, ano po yung katayuan mo sa buhay, minsan, mayayaman, mahihirap, minsan may mga kapatid tayong pare. Ako naranasan ko na yung pagkatapos ko mangumpisal, bigla sinabi doon na behind the window, tol, ako rin. Mangumpisal din. Di ba? Pero hindi mo, yung ang laki ng tiwalang binibigay ng tao sa'yo with all their secrets, with all their weaknesses. Kaya to be held trustworthy is a big challenge and a big gift na rin ng simbahan. Sa akin naman yung seal of confession, muli ay pagpapakita na may pagpapahalaga tayo sa tao. Na itong taong ito, bagamat nagkamali, no? At syempre, siguro may mga pagkakamaling hindi pa naaayos, no? Binibigyan natin ng pagkakataong magbago eh. Through the seal of confession, kumbaga, nirerespeto natin itong taong ito. At the same time, tinitignan din natin, binibigyan natin opportunity na, oo, pwede ka pang magbago. Kaya wala tayong kailangan pag-usapan pagtapos. Kahit na minsan, honestly, minsan, kating-kati ka na, ano kaya ang katayuan, ano kaya mukha nitong taong ito. Hanggat maaari, hindi po namin, dahil may respect po kaming kailangan i-observe sa Sacrament of Reconciliation. Ayun, Padre, nagkaroon ng survey bago mag-pandemic na ang top 3 na simbahan na pinupunta ng tao for confession ay ang Quiapo Basilica, kayo dito sa Baclaran, at Chapel ng Greenbelt. Greenbelt, oo. As part of yung simbahan na kilalang takbuhan ng kumpisan, ano yung dating nito dun sa inyong mga redemptors? Opo, sa inyong community. Ano yung dating? Is it a gift, a challenge, or ano ba? Parang it is actually an affirmation talaga ng kaya namin ibigay. At this part na binibigay namin as service sa simbahan din. Kasi well known din naman talaga kami kay St. Alphonsus yung kanyang confession na we are always para bang we give especially the mga taong gustong mangumpisal at a certain time. Na minsan nga, if we had to extend ng oras namin, we have to really extend kapag may mga gusto talaga mangumpisal at talaga in need ng confession na ito. Okay. Ito, curious question nga ako, no? Ito ay dahil kay St. Alphonsus Maria de Ligori, kaya kayo napunta dito, no? Ano ba to? Parang karisma ba ni St. Alphonsus Karisma ng congregation ninyo na Yung magpakinig ng kumpisal? Opo. Parang it's already bang charism din ng congregation talaga is magpakumpisal. Kasi I think it's also for us na kami rin din yung isa sa mga congregation na even before is nagkaroon ng special indult para sa what we call abortion cases. Kasi kami lang ang isa sa mga binibigyan ng indult na as many as possible na pwede naming patawarin about abortion is binibigyan kami ng indult na yun. Konting trivia, no? Kasi po, kahit before the Jubilee of Mercy 2015, meron lang pong limited number of cases na pwedeng i-handle ang mga pare. Yung ordinaryong pare, Ordinaryong yung mga parish pare. priest, yung mga chaplain, yung mga ganon. Pero sila, balita ko noong una, Anli. Pero ngayon, because of the Jubilee of Mercy, nung In-extend yun sa mga pare, yun sa mga pare. parokya. Pero may purpose yun, kung di ako nagkakamali, naalala ko yung sa canon law na klase, para malaman kung talamak ba yung certain cases, like abortion, dun sa community, kaya mayroong limit. Parang yung makita kung talamak ba or is it a irregular thing or a normal thing. Yun. Okay. So, Father, since sa harap ng madlang people at mga copymates natin, invite niyo po sila, Father, sa inyong mga oras at mga pagkakataon na Sacrament of Confession dito sa Baclaran. So, welcome po kayo lagi dito from Monday to Saturday po, from 8:30 hanggang 11:30 ng umaga, and then 3 o'clock hanggang alas 6 ng hapon. Then every Wednesdays, from 5:30 a.m. hanggang alas 8 po ng gabi. Pero always welcome po dito po sa Baclaran. May curious question na naman ako. Father, pwede bang tanungin, kuwari, magpapakumpisal po ba si ganito at anong oras? May ganun May ba ganun ba sa inyo dito? Parang minsan may nagtatanong kasi parang may iniiwasan. Pero as much as ayaw na namin sabihin kung sino. Kasi kung kay pipila ka sa confession. Oo naman, kahit sino naman pare yan. Kasi minsan yung mga kapimates, no, umamin na tayo, no, minsan ayaw natin sa sarili natin parokya. Kasi kilala ka ng pare. No? Kaya pupunta ka sa ibang simbahan. Kaya lang, paano pag yung parish priest mo, doon din pala sa simbahan yung magpapakumpisal. Lalo sa ating dalawa. Oo. Curious question din. Meron na bang cases na beyond the 8 p.m. cut-off, may lumalapit o naghahanap ng pare pa rin?
meron pa rin minsan. Mga alas 12, Oo, yung ganun, mga middle of ganun. the night. Pero ano na yun, pag mga sick call na karamihan. Sikol. Oh. Kasi po sa anointing of the sick actually, kaya pari lang ang nagko-conduct ng anointing of the Kasi sick. may possibility of giving absolution. Ayun. So, Okay. napakagandang kwentuhan ito tungkol sa Sacrament of Reconciliation. Pero magandang usisain din natin. Marami tayong mga frequently asked questions tungkol sa sakramentong ito. At yun ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng kape. At kampay! Parang kilala ko to. Lika, sumama ka sa show. Liga. Sumama ka dito. At kwentuhan muna tayo. Ha? Magandang araw mga kababayan sa init ng Southeast Asia. Init pala talaga dito. Oo. Andito pa rin tayo sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health. Ayun, at kung napapansin nyo mga kapimates, meron tayo palaging ginigest, no? Nakakilala natin. Yun nga, parang napansin ko, mula nung tumapak tayo dito sa Baclaran, ang dami nating kakilala, no? Oh, so ano nga pala pangalan, Mga pangalan mo? mo? Sige, pakilala natin ating guest ngayon. Ako po si Giancarlo Mercado. Mas kilala po nila ako dito sa Baclaran as JC. JC. Oh, balita ko nag-viral to kasi lumabas to doon sa isang TikTok na sinabi na yung simbahan ng Baclaran ay 24 hours open. Oo. Di ba? Oo. At totoo nga naman, 24 hours open. 24 hours. Oo. At anong ginagawa mo dito? Ano ang iyong role dito sa Baclaran Church? Dito sa Baclaran, ang ginagawa ko ay, yun, sa vocation. So usually sa vocation promoter, nag-i-invite kami ng mga discerners, hindi lang sa pagiging redemptorist, pero yung mga kabataan na nagdi-discern sa kanilang bokasyon. Na yun, to join us, na makasama namin sila sa pagdi-discern nila sa kanilang mga bokasyon. Kayo yung mga nag-organize yung ina-announce pag Wednesday na search-in. Yes. Kayo yung Search-in, nag-organize. retreats. O retreats, yan. Yun, di ba? Okay. Taga-Tambu po ito, no? Kaya shout out, no? Kaya kilalang kilala namin kasi naging parish priest tayo Oo. ni Carlo. O ni Ayun. JC, kilala bilang JC. Yun. Sige. Okay. Yun po, Father, may mga tanong po ako sa inyo. Oh, bakit? Teka lang. Hindi ba ikaw dapat ang Hindi, tinatanong? pagbigyan na natin kasi total, kanina for the past episodes, wala tayong ginawa kundi magtanong. Hayaan, Sige, tanongin siya niya naman tayo. na magtatanong sa atin. Sige, Ayun, bro. Sana masagot namin yan. Since yun nga po, di ba, ang Baclaran ay kilala sa nasimbahan na kung saan maraming nangungumpisal, ganyan, at marami talagang pumupunta dito for confessions. Ngayon gusto ko pong magtanong tungkol sa confession. Subukan nating isagutin. Sana masagot natin. Sa abot ng ating makakaya. Okay, Yun. sige, game. Father, kailangan po ba talagang magkumpisal sa isang pare? Hindi po ba pwedeng direct na lang po kay Lord? O narinig ko, palagi narinig yan, yung sinasabi mo, pwede mo ako rumbekta kay Lord, di ba? Rekta. Oo, ano Hindi, sagot mo kasi, dyan? Siguro, una, kailangan natin maintindihan yung social aspect ng sin. Na ang bawat kasalanan na ginagawa natin, bawat pagkukulang natin, bawat maling nagagawa natin, ay hindi lang may epekto sa atin, sa taong nagkasala, kundi may epekto rin to sa ibang tao sa paligid natin at sa mundong ginagalawan natin. Kaya kung tayo ay nakagawa ng bagay na masama o nakakasakit sa ating kapwa, kailangan din natin ang ating kapwa para magkaloob ng pagpapatawad. Kaya from the social aspect ng sin, nakita din natin yung social aspect ng simbahan. Na kapag pinapatawad tayo ng pari sa kumpisal, hindi lang si Lord na nagpapatawad sa atin, kundi pati yung community, pinapatawad din tayo. Oh, may dadagdag ako dyan. Alam nyo ba noong unang panahon na ang confession ay hindi pa naman sa pare? Oo. Public. Ay, oo, communal. Communal. Pupunta ka sa plaza, aaminin mo kung ano lahat ng kasalanan mo. Tapos noon, dito papasok siya sabing sackcloth and ashes. Oo. No? Kaya Bubudburan mo yung sarili mo ng abo, Oo. magsusuot ka ng Sako. sako. Tapos sasabihin mo, madumi. Yung dumi-dumi ko. Ganun. Diba? Pero ngayon, habang tumatagal, syempre, pumapasok na ngayon yung kailangan din nating
respetuhin yung identity at yung pagkatao nung nagkasala. Sabi nga, di ba, love the sinner, hate the sin. Help the sinner, and Reject the sin. sin. Oh, yun. Kaya ngayon, yung pagkukumpisal sa pare, ito naman pa sa napag-aralan ko dyan, sinasabi na napakahalaga pa rin na, oo, we confess our sins to the Lord, pero may pari na nakakaintindi ng iyong sitwasyon. Tao man siya, oo, nagkakamali din. Pero dahil sa aspetong ito, mas matutulungan ka mabigyan ng mas magandang penance o di naman kaya ng ways of action para ngayon maiwasan o makontrol ang sarili sa susunod na maulit ang pagkakataon ng kasalanan. Yan. Yun. Okay. Okay ba yun? Nasagot mo namin? Okay. Sige. Ano pa So ba? yung ano po, Pads, may tanong pa po ako ulit. Posible po bang i-reveal ng pare yung mga ikinumpisal ko sa kanya? Nako, yan hot yung sabi topic yan. nating Hot topic. seal of confession. Sige, Father. Ang seal of confession, ito po, kapag tayo ay nangumpisal sa isang pare, siya po ay bound by law and bound by the guidance of the church not to reveal any of the sins he hears in confession. Teka, may tanong ako dyan. Ano? So, kung wari, magpaplano ko, may gagawin akong masama. Tapos, maraming maapektuhang tao. Pag kinonfess ko sa'yo, hindi mo ko pwedeng sumbong sa polis. Hindi pwede. Bakit? Kasi, yung confidence ng simbahan sa'yo na hindi mo sasabihin yung kinukumpisal sa'yo. Yun yung seal of confession. Oo. Maganda maalala din dyan sa seal of confession. No? Kaya wala po tayong dapat ikatakot kapag po tayo po ay nagkumpisal na, ay baka i-marites ni Father. No? Kasi minsan real talk lang din. Pinipili natin kung sino yung pare na pagkukumpisalan natin. Pero alam nyo mga kapimates, wala po tayong dapat ikatakot sapagkat kasama po yan sa aming pangako bilang mga pari na hindi po namin ipagkakalat o pagsasabi ko ano po ang inyo pong kasalanan. Actually, nandito pa nga po kami para mas tulungan pa kayo sa inyo pong circumstance o sa inyong pinagdaraan. Okay. Yun, di ba? Gets. Okay yun. Okay ba yun? Okay, good. Oo, Okay. yan. Ano So, pa? ano po, Father, what if kapag hindi po ako comfortable dun sa tinatawag na face-to-face confession, pwede po kaya yung online? Marami tayong masasagasaan Ikaw- dyan. no? ikaw magano yan. Oo, yan. Sige. Yun, sige. Alam nyo po, ang kumpisal po ay nilikha po bilang face-to-face na sakramento. Oo. Kasi may kinalaman po 'yon sa yung human aspect, no. When we are able to unburden ourselves, we would like to have a physical or a tangible sign of receiving the forgiveness from the Lord and from the church. Kaya mas maganda talaga yung ideal face to face talaga siya. Oh, actually, alam niyo po, di ba, kahit naman po sa ordinaryong kwentuhan, di ba, mas masarap maglabas ng hinanakit, Mag-rant, sama ng loob, no? At higit sa lahat, yung kasalanan na dapat nating itapon, na hindi dapat binubulok sa ating katawan, no? Napakagandang may nakikinig. Ngayon po, wala pong provision sa simbahan po ng online or yung phone call na kumpisal. Bakit? Bakit? Kasi number one, because of technology, pwedeng may makarinig na iba. Ayun, maka-intercept. Baka no? ma-hack yung conversation, Ma-hack yung di ba? conversation. At Oo. pangalawa, syempre, pinakamahalaga dito, sa kumpisal, personal pa rin ang touch. Meron Yes. pa rin aspeto ng tao sa tao, Yes. puso sa puso. Tama. Yun. Okay ba yun, bro? Oh, yun. Okay po. Okay. Yun. Tapos po, Father, gaano po kadalas akong dapat mag-confess? Ayan. O Okay, sige. Ayon sa canon law, no, at sa church law, once a year ang minimum. Kaya po, di ba, mga parokya, gumagawa sila ng pagkakataon mag-confess tuwing Advent at Lenten season. Yung tinatawag nating kumpisalang bayan. Actually, sa alam mo sa parokya sa San Antonio de Padua, 3 times a year pa nga eh. Dahil sa fiesta. Oo, bago mag-fiesta. bago Meron din mag-fiesta. kumpisal. Pwede pala yun, ano? Basta ang pinaka-basic o pinaka-minimum ay once a year. Oh. Pero sabi ko nga lagi, hindi ka naman magpapadoktor once a year lang. Kung meron ka nararamdaman, itinatakbo mo na yan sa papacheck up mo na yan. Ganun din po sa kumpisal. Hindi lang naman pwedeng once a year lang. Tapos pag may nagawa kang mali o merong gumugulo sa konsensya mo, itatago mo na lang. Baka hindi makakatulong sa iyo. Nasabi ko na kanina, ang kasalanan po ay parang basura. At ang basura, hindi dapat tinatago. Pag tinago ang basura, ito ay mabubulok. Oo. Kaya dapat ito ay tinatapon, inaalis. No? Iba po, traditionally, nung ako'y bata,
ang tinuturo sa amin, once a month. Once a month. Oo. Actually, kami mga Hanggang sa pare, seminaryo. once a month, Oo, yun. May iba, mas frequent, iba, siguro every other month. Pero wag lang sana once a year. Opo. Ito rin naman, no, maging maingat din po tayo sapagkat dapat hindi rin scrupulous. Naku, ayan na, scrupulous yung ating Yan yung konsensya. yung tipo bang may na-imagine lang na saglit, kailangan ko na makumpisal. Hindi po ganun yun. Kasi po, lagi tandaan natin, may mga ingredients paano masasabi ng tao na nagkasala siya. Yung full knowledge, full consent, at yung gravity o yung bigat ng kanyang nagawa. pagkakasala. No? Oo. Tandaan niyo yun, tatlo yun, dapat lalabasin dun sa Oo, ating sa baba. 3 points. Full knowledge, Full consent, at gravity. Oo. Gravity, di ba yung gravity? Yung mga ganun. Okay, sige. Oo. Okay. Ano pa? Ano pa ang katanungan mo? Paano po yun? Kapag nakapag-communion po ako without confession, okay lang po kaya yun? Okay. Sige, ikaw sumagot. Yung ito ay sinagot ng isa naming formator seminaryo. Kung kunyari, walang chance na mag-confess. Walang makitang Walang pare. pari na iba. Siya lang talaga ang pare at ang dami niyo magsisimba. Ang pwedeng gawin before the Mass begins ay to make an act of perfect confession. And then, the soonest possible time na makapag-confess ka, babanggitin mo na, Father, nag-communion ako last time dahil hindi ako nakapag-confess. Sasabihin mo yun. Oo. Ang tandaan natin, ang Diyos natin ay maawain at Maawain. mahabagin. No? Naiintindihan niya ang sitwasyon natin. Let's face it, may shortage po tayo ng priest. No? Kaya mamaya mag-promote ka ng vocations. No? May shortage tayo ng priest. No? At syempre, hindi naman palaging all the time andyan ng mga pare para makinig sa ating mga kumpisal. Pero muli, kung sakali mang makatanggap ng komunyon nang hindi nakakapagkumpisal, pwede naman the soonest possible, lapitan agad yung pare para Yes. makapag-confess. Opo. Yan. Yan, sige. Okay. Ayun po. Meron pa ba? Ano pa? Ang dami mong Pinakalas tanong. na po. Pinakalas na. Pinakalas na tanong na po. Salamat sa Diyos. Pinakalas na tanong na po. Oh. to. Paano po kapag nagkumpisal po ako and then paglabas ko po ng kumpisalan, may nakaalala po ako na kasalanan na hindi ko po naikumpisal. Pag gano'n, magre-reseta na ako ng Memory Plus na gamot. Hindi. Ganito. Kung kunyari, paglabas mo ng kumpisala, nalimutan mo. Tandaan, during absolution, lahat ng kasalanang nagawa mo ay pinapatawad ng Diyos. Whether nasabi mo man yan o nawala sa isip mo, pinapatawad yan. Ngayon, kung nalimutan mo yan, sa next time na ikay magkukumpisal, pwede mong banggitin doon sa pare na, Father, meron po akong nalimutan. Pero wag mo isipin na, ay, di ako papatawarin kasi may nakalusot. Granted na limutan mo, hindi kinalimutan. Hindi, magkaiba yung sinadya mong kinalimutan. Kuwari kasi, minsan ganyan tayo, nagkukumpisal, real talk lang, no? Mag-kumpisal ka, ay ganyan, tapos doon, talaga may i-omit ka. Oo. Ibang usapan po yun. Itaw yung sinasabing bad confession. Oh, Yun. bad confession yun. So, Oo. dapat po ang ating confession ay good confession. No? Kaya may mga tips nga tayo na mamaya pag-iisa-isa Sa life hacks natin. Sa life Oo, hacks natin. No? Pero muli, napaganda ng mga katanungan mo, bro. No? Nasagot pa namin mga... Nasagot ba? O, nakatulong? nasagot naman po. Ngayon, Nakatulong. sa harap ng lahat ng copy mates sa buong mundo, Number one, promote mo muna yung vocations. Oo. So, yun po, magpo-promote po ako ng vocation para po sa mga kalalakihan na may ages 15 to 35 years old. Hanggat hindi pala pwede yung mga medyo 40s na ganun napapasok sa seminaryo. Pang Holy Apostles natin. Sa ibang nananay. Panghas na yun, okay. Pero ano, So, 15 to 15 to 35 years old po, na nagdi-discern sa kanilang bukasyon sa buhay. Bisita po kayo dito sa Pambansang Dambana at para po makapag-usap po tayo, makapagkwentuhan tungkol sa kwentong bukasyon po Kwentuhan tayo ninyo. mga tol. Sagot namin ng kape. Kape. Yun po. So ito ay para sa kalalakihan lang. Paano bang mga kababaihan Yung mga at girls, mga sisterhood? Meron din po tayong mga kamadrehan dito, ang MPS Sisters. Ayun. Of course, syempre. MPS Sister todo Sale. na to. Hi, Sister Sale. Yan, kaya at saka si Sister Evelyn. Ayun. Dito. Sister Seven Evelyn. Seven Evelyn. Yun, okay. So, yun po. So sila rin pwede rin dumalaw. Pwede rin po. Oo, yan. Ayun, sige. Tapos maganda yung, since kung kwentuhan kumpisalan tayo, promote natin ang confession, the sacrament of reconciliation, dito na rin sa National Shrine of Our Mother Perpetual Help. So yun po, pinopromote po namin sa mga gusto pong magkumpisal, no? Meron po tayong schedule ng kumpisal dito sa ating Pambansang Dambana, no? AM schedule and PM schedule. So yun po ay Monday to Saturday, no? Except kapag Sunday po ay wala pong kumpisal. Pero kapag Wednesday po, ang simula po ng kumpisal ay mula
pag nagsimula po yung first 5:30. 5:30. hanggang sa gabi po ay may kumpisal po. And then kapag ano rin po, Pads, yung first midnight mass every first Wednesday of the month, before an hour before Ng misa. midnight mass ay may May confession kumpisal. din. Ayun, maraming salamat, Carlo. No? JC, thank you. Maraming salamat. Sa, No? Sa lahat ng mga copy mates. Shoutout sa inyo. At siguro, ang next step natin, alamin natin, life hacks na tayo. Oh, life hacks ano na yung tayo. mga pwede natin gawin para ma-maximize natin ang sakramento ng kumpisal Dito lang po sa kape. at kapay. Mga kapamates, meron po tayo natanggap na liham mula sa isang deboto. Dear Mother Perpetual Help, paano po ba magiging epektibo ang aking pagkukumpisa? Nagmamahal, isang deboto, at meron itong lagda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5! Magandang umaga. Kayo po'y nanonood ng Jeffrey Musikan. Hindi ito Jeffrey Musikahan. Life hacks na tayo, bro. Life hacks na ba? Grabe. Oo. Ay, nako. Ano pa pag-uusapan natin ngayon, Padre? 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks dahil ang topic natin tungkol sa kumpisal. Paano ba magiging effective? Tips para maging maganda at makabuluhan ang ating karanasan na sakramento ng kumpisal. Marami kasing tao iniisip na pag magkukumpisal ka lang pupunta ka lang doon sa pare, magsusumbong ka ng kung ano-ano, tapos lalabas ka, back to normal ang buhay. Pero hindi po kasi ang sakramento ng kumpisal, kung ito'y talagang isa sa puso't isa sa diwa natin, maganda yung bunga nito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At ito'y magiging life-changing. Kaya meron tayong 5 life hacks para sa araw na ito. Number 1, examine your conscience well. Ito, sa haba ng aking karanasan bilang pare, bakit maraming tao nahihirapan mag-confess? Kasi bago sila pumunta doon sa kumpisalan, hindi sila nakapag-prepare. At ano yung best way ng pagpe-prepare sa pagkukumpisal? Pag-uusisa ng ating budhi. Babalikan mo yung mga kasalanang nagawa mo, mula doon sa napakabigat at yung alam mong seryoso, doon sa napaka-petty o petty sila na kasalanan, at pati na rin yung mabuting bagay na hindi mo ginawa o iniwasan mong gawin. Ayun, napakaganda po at kahit po sa akin ding lawak ng karanasan. Karanasan. No? Maganda na nagpe-pray muna bago pumunta sa sakramento ng kumpisal. Hindi po yung porke mayroong ready na confession schedule, Oo. susugod ka para po kayong sundalo na walang dalang armas sa gera. Tama. Kaya ginagawa ko dyan, Pads, at least alam ko yung schedule. Oo. At pagtapos nun, meron akong days or hours of preparation kung saan, ito practical tip, pwede nyo pong ilista ang inyong mga kasalanan. Marami pong mga nagpa-publish ng mga guides for confession, lalo na yung mga question and answer, yung ginawa mo ba to, ginawa mo ba yung ganyan. Pero magandang ikaw rin mismo, gumawa ka ng listahan ng mga bagay na pinagsisisihan mo at gusto mo ihingi ng sorry kay Lord. Oo. May tanong. Ano? Naalala ko, nag-first Oo. communion ako. Kasi yung mga bata, usually, di ba, naglilista ng kasalanan. Oo. Father, ano po gagawin ko sa listahan na to? Usually, kinukuha po namin or pwede ibigay din sa katikista or kahit sa pare, no? At kami na po ang magsusunog kasi hindi po namin pwede itong basta-basta ilagay lang sa kung saan-saan. Oo, tama yun. Pero syempre, lahat yun, whether ilista mo man o i-memorize mo, Ilagay mo sa phone. o Pwede sa phone, mo oo. i-notes, di ba? Pero importante, mag-prepare ng maayos, examine your conscience well, and pray. Oo. Number 2 naman tayo, confess sincerely and go straight to the point. Nako, baka Yan tayo. tamaan dito. Ang kumpisalan po ay hindi po baranggayan. Hindi pa pwede magsumo, Father, yung asawa ko Oo, Yung pati ganun, di ba? kukumpisal mo yung kasalanan ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng tiyuhin, ng bayaw, ng iyong... Ng mga in-laws. Ng mga in-laws, ng tropa mo, no? Ang kumpisal po ay tungkol po sa ating sarili dahil ang kumpisal, it's an inner work. Ito ay pagsusumikap upang mabago ang ating kalooban. Yun. At syempre, pinapaalala sa atin,
dalawang bagay ang iwasan sa kumpisal. Number one, yung pag-justify o pag-generalize. Ito ba yung parang, Father, kasi po nagsinungaling ako. Kasi naman po, Father, itong kapitbahay namin eh. Yung gine-justify. Diba? O yung di man yung gine-generalize ng away ako, that's it. Pero dapat, hindi mo specified sino ba inaway mo At bakit? At Ano bakit kayo nangyari? nag-away, di ba? Yung mga ganun na bagay. At iwasan din yung pagiging scrupulous. Nako, ito, marami pa sinabi din Pasindabi po, Opo, napakalagang maging mausisa tayo sa ating kalooban. Pero magandang alalahanin din natin, ang Diyos natin ay Diyos ng awa. Ibig sabihin, our God is a God of mercy. At kung ano man ang ating naikumpisal, noon at ngayon, pinapatawad ito ng Diyos. Ang mahalaga, yung pagsisisi ng puso at paghahangad ng pagbabago. At minsan nina-advise ko rin sa mga penitent, lalo na, Father, kinumpisal ko na to 10 years ago. Yun. Inabsuelto naman ako ni Father, pero lagi bumabalik sa isip ko, alam mo kapatid, baka kailangan patawarin mo rin sarili mo. Hindi naman porke na... Minsan kasi diba? ang pinakamahirap patawarin yung sarili. Oo. Di ba? Kaya siguro, yung confess thoroughly, pero wag to the point na ikumpisal mo na at na-absueltohan mo na, parang sasabihin mo ulit dahil di matahimik ang loob mo. Opo. Ito, konektado din dito sa second life hack natin. Maganda po na kami po bilang mga confessors po, naiintindihan po namin yung tinatawag na context. No? Bakit nangyari, lalo po sa mga mabibigat na kasalanan. Para mas maintindihan at mabigyan po namin kayo ng mas magandang advice. Kaya po, huwag niyo pong mamasamain. Minsan po, meron po kaming follow-up questions. Yung kunyari, balikan natin yung sinabi, Father, nang away ako, period. Yun lang sinabi mo. Minsan, tinatanong ko, sino ba inaway mo? O ano bang naging bakit mo inaway? O ano ba yung mga naging circumstance? Bakit nahantong sa away yung sitwasyon ninyo? Oo. Nang sa gayon po, kami po ang inyo po mga paring naglilingkod, mga confessor po, mas mabigyan po namin kayo ng masusi at epektibo na penance na makakatulong po sa ating pagbabago ng puso. Number 3, listen carefully to the advice of the priest. Pero gusto namin kausapin ng mga kapatid naming pare. Kasi, Ayan. una, sana po mga kapatid, mga kuya, mga brad, no? Pag nasa kumpisalan tayo, pinapaalala sa atin ng mga batikan na confessor at mga nagtuturo ng ad audiendas confessiones. No? Na bumagsak ako. At ako rin bumagsak rin. Umulit kami doon. Pero bakit? Kasi tinuturo sa atin, di ba, mga fathers, naalala nyo, kapag tayo nagpapakumpisal, hindi lang tayo taga-dispense ng penance. Tayo rin, sabi nga ni Pope Francis, iba, para tayo nagbimistulang doktor ng kaluluwa. So dapat, nagbibigay tayo ng advice kung hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kundi paano mamuhay ng ayon sa turo ni Jesus. Opo. Aminin na natin at real talk din para sa ating mga kapariano. Kaya marami po nagkukumpisal dahil ang tingin po ay mapapagalitan po sila sa kumpisalan. Kaya natatakot sila sa kumpisalan. Kasi nga, di ba, yung iba yung... Natanong, how many times? yung mga ganon, di ba? O kundi man yung mga, what? Ginawa mo yan? Yung mga ganon. God created 7 days. How are you able to make 8? Yung mga ganon, di ba? Kaya po siguro magandang yung payong makakatulong. At the same time, pinapaalala din sa atin na ito'y magandang pagkakataon to get in touch with our parishioners, lalo na po yung mga pari na nasa parokya. Kasi minsan niisip, laging excuse, diba? Hindi ko naman may iikot yung parokya ko, laki-laki ko eh. Laki-laki ng simbahan ko eh. Hindi kapatid, yung ating oras sa pangungumpisal, diyan mo makikilala parishioners mo. Ayun. Diba? Doon mo sila maririnig at their deepest core, ano yung kwento ng buhay nila. Naalala ko dito, meron tayong isang paring malapit sa ating puso, no? Rest in peace, si Kuya Pong. Father Pong del Rosario. Ang ginagawa niya, meron siya noong ginawa yung kumpisalang kalye. Dinadala niya yung kneeler. Yung kumpisala, pati screen. Pati yung screen, no? Sa terminal ng tricycle, jeep, sa no? palengke. Sa palengke, Oo. para makapakinig sa kumpisal. Sapagkat ang kumpisal po ay pagkakataon makinig sa inyo. Pero, two-way street po yan. Makinig din naman po kayo sa amin pong advice. Tama, Sapagkat, yun nga po, no, marami nagsasabi, kasi nagkukumpisal sa tao, tao din naman yung pare. Yun nga po precisely ang point ng kumpisal. Tao din po kami nakakaintindi ng inyong sitwasyon, nakikinig sa inyo at hari nawa dahil tayo po ay nagtutulungan. We are wounded healers. Ika nga, kahit sugatan ay pwedeng tulungan para
mahilom ang sugat ng kalooban. Pero mga fathers, huwag kalimutan, may seal of confession. Oo. Whatever happens in Vegas, mali. Easy! Ano man ang mapag-usapan sa kumpisalan, hanggang doon na lang. At wag nating gamitin yon para ipinpoint, lalo na yung mga kura paroko. Oh, aling chismosa ka na naman. Bawal yon. Bawal po Huwag yun. gawin yun Huwag gawin. At na-discuss na natin yung kanina. Yes, earlier. yes, tama. Punta natin sa number 4. Pang-apat na life hack, do your penance well. Napaka-importante pong naalala natin kung ano po yung penance na binigay sa atin ng pare. Actually, minsan kahit sa kumpisal, siguro nga dahil mabilis minsan tayo ang pacing ng kumpisal, no? Pwede niyo pong tanungin ulit sa pinagkumpisalan ninyo, Father, what is my penance? Nang sa gayon po, ito po ay inyo pong magawa. Sapagkat integral part po, at narinig natin to kanina, integral part of the Sacrament of Reconciliation is the penance that we should do as penitents. Whether ito'y isang simpleng panalangin o act of kindness, gawin natin to na maayos. Dahil po, ito'y hindi lang ito panakiputas, di ba? Ito ay pagbabayad puri sa nagawa nating mali. Maganda rin po natandaan natin na sa ating pagtanggap at paggawa ng penance, ito po ay parang gamot, no? Parang gamot. Ito ay nagpapala sa atin na next time na gagawin mo ang kasalanan o mauulit ito, mas kontrolado mo na ang iyong sarili at hindi ka na magbabackslide o lalala pa. Yun. No? Naalala ko na naman yung mga iba't ibang uri ng penance, no? Magdadala ka ng 5 sako ng graba sa tennis court. Oo, mga ganun, no? Alam niyo po, kami po mga pari, kasama din po sa amin pong training is babalancing din po namin yung penance na binibigay sa inyo. Hindi po pwede yung too harsh, hindi rin po pwede yung too lenient or Too light. lax o too Oo. light, no? Kaya po, muli, minsan, example, matagal ka na hindi nakapagkumpisali, asahan mo medyo may konting bigat yan, no? May konting kurot. Pero kapag naman po regular, no, depende po talaga sa kasalanan na ating kinoconfess. Muli, all these to help the penitent to build character. At syempre, panghuli, number 5 po, make confession a regular thing. Okay, sa utos po ng simbahan, tayo po ay required mag-umpisal at least once a year. Once a year. Kaya mga parokya, di ba, may kumpisa alambayan tuwing Kwaresma at Adbyento. Pero po, sana naman, kung ramdam mo at medyo may kurot na sa puso mo at may bigat na sa balikat mo, wag mag-atubili, mangumpisal ka na. Parang pagpapacheck up yan O sige, may annual check-up ka, pero kung may nararamdaman ka, wag ka na magdalawang isip ang lumapit sa doktor. Oo. At muli, kami pong mga pari, we are now trained, no, to encourage you, our dear penitents, to come to the Sacrament of Confession regularly. Kasi nga noon may takot Pero ngayon, alam mo pa sinasabi ko pag may nagkumpisal, no? At matagal nang hindi nakabalik, ang saya ni Lord. Oo. Ang tagal na niyang inaantay ka na bumalik. Kaya kapatid, tara, balik na sa sakramento ng kumpisal, balik na sa tahanan ng Panginoon. Yun. So, top 5 po natin, tandaan po natin, examine your conscience well. Number 2 ay, confess sincerely and go straight to the point. Number 3, listen carefully to the advice of the priest. Okay, number 4, do your penance well. And number 5, make confession a regular thing. Parang may narinig ako. Ano? Parang naghahanap alam ko si Chubby ng saan ba pwede magkumpisal na maganda Bigay natin siya sa paring mahina ang tenga. Huwag ganun. Alam mo, ang suggestion ko. Punta na kaya na siya sa tindahan para siguro mabigyan natin siya ng advice. Oo, tama. Saan at paano magkumpisal ng mabuti. At yun po yung ating matutunghayan dito lang po sa Kape At Kampay. Balik na tayo, baka yariin tayo. Wala na naman tayo merienda. Wala na tayo rin. Ay, sarap talaga Pats ang pakiramdam na kapag ikay nakapagbagong kumpisal. Oo, syempre parang bumaang lalim pakiramdam mo. Kaya yun tuloy, napabili ako ng Oo, merienda. sa sobrang gaan, kailangan nating magpabigat ulit. Oo nga, tama. Parang wala na naman si Chubby. Oo nga. Saan ang punta kaya yun? Chubby! Tao po! Chubby! Wala. Chubby! Wala. Ano ba mga father? Wait, bakit Bless muna. Bakit bloom? Una, ba't ang gala? Parang meron kang radiation. Radiant! Radiant! Radiant. Spell. Ano? Maliwanag. Sikat na, sikat. Oo. Parang kumikinang. Oh. What's new with you, Chubby? Siyempre, father, nakapag-ano ko. Kumpisal. Wow! Nagkumpisal. Napakaganda. Kumpisal. Sa Baclaran. Hindi ko
ko kayo nakita doon? Doon kami, nagpakumpisal ako. Ay, baka kumpisal. baka nasa loob kasi ako ng kumpisalan. Teka lang, nasa si Dante? Eh kasi Father, dahil sa brainstorming, ang dami niyang naisulat. Doon, naiwan pa. Brainstorming? Ano ginawa brainstorming? Ano yung planning? Oo, parang ganun. Makasalanan namin para tingnan namin kung tugma ba. Di ba yun? Pero parang delikado na isinulat lahat. Pagbalik dito ni Dante, santo na siya. Oo. Para Father, wala kaming mamiss. Yo. Highlight. Kasi pag nandun ka na kay Father, syempre minsan makakalimut ka na dahil karap mo na si Father, makakalimutan mo yung mga kasalanan mo. Ayun. Para lista, Lista. Sige. Sige, Napagandang kwentuhang kumpisalan ang ating ginawa sa ating kwentuhan dito sa Kape at Kampay ngayong araw na ito. At ang tanong natin sa ating mga kapimates, ano ang most memorable piece of advice na tanggap mo sa kumpisal? Oh, take note memorable piece of advice, hindi yung pinaka ayaw mo nang maalalang kumpisal. At hindi mo rin ilalagay sa comment section yung kasalanan mo. Hindi mo na. Ang ilalagay mo ay ang yung memorable piece of advice. Hindi po ito online kumpisalan, ha? Walang ganon. Walang Napaliwanag ganon. natin Advice kanina. lang, yung payo lang. Oo, sige. Pero Chabi, may tanong ako. Ano, Father? Sa haba ng iyong karanasan, meron ba time na natakot ka mag-confess? Na-terrorize ka, Na-terrorize ganun. ka o natakot ka doon sa pare? Parang Father, teka, parang wala Father. Oh. Parang mababait yung mga Father na Nakausap mo. Basta ayoko lang kilala ko. Basta gusto ko hindi ako kilala. ganun. Siyempre minsan nakakaya kasalanan pa din yun. Tapos, pero Father, wala naman silang mga nabanggit. Pero ang naaalala ko lang, pinagdasal nila ako ng 1 Our Father, 10 Hail Mary, 1 Glory V, ganon. Napaka mabait yung niya, confession. Oh, so bakit? Ano ba yung naiba Pinaka sa'yo? naalala ko yan yung you carry 5 sacks of gravel to the tennis What? court. May Tapos kasama mo ganon? yung Father Rector, nagbubuhat din ng palsa. Nagpapader, alam ko yung kinumpisal mo, ha? Ganun, di ba? Ikaw, may memorable penance ka bang na ano? Penance sa usapan, no? Kung Piece of penance advice. muna, penance muna. Pinagdasal ako ng Stations of the Cross. Oo. Kasi sabi ko, Easter na Easter, nag-Station sa takas ako. Pero bakit ganon, Father? Iba-iba. Yun. Okay, sige. Ikaw muna. Alam mo, Teka. Bago may follow-up pa ako. So, Father, nakadepende ba sa kasalanan yung yung parang kunyari, Yung kung 10 penance. kunyari, Okay. dahil marami kang kasalanan, 20 Hail Mary. ganun, Ganun, sige. ganun. balita na konting history sa kumpisal na pag-aaralan namin to sa Ad Audiendas Confessiones. Oo, no? yes. There came a point sa history ng church na meron tinatawag na manuals. Sa mga manuals, andun yung kasalanan at andun yung prescribed na number ng mga prayers na yung darasalin. Kasi noong unang panahon, ang Sacrament of Reconciliation o kumpisal, una public. Oo, public. Yung- Pupunta ka sa plaza. Oo. Tapos doon, paliliguan mo yung sarili mo ng abo. Tapos magsasakot ka ng saklot. Ng sako. Tapos sabi mo, ang dumi-dumi ko! Kaya nagkaroon ng Ash Wednesday. Dati buong ulo yon, ngayon buo na lang. binudbud pa nga, there came a point, di ba? Oo, kaya ulo na lang. Pero dati, buong katawan yon, tapos ipapahayag mo sa lahat na makasalanan ka. Madumi, ganun. Madumi. oo. Tapos sa Ireland, yung mga monghe doon, nakita nila na, what if gawin na lang natin yung pare at yung may kasalanan na lang ang mag-confess. Kaya nagkaroon ng individual confessions. Ngayon, yung mga monghe, meron silang listahan. Bawat gawin mong mali, may equivalent na prayer o good work na dapat mong gawin. Kaya nagkaroon ng confessions manual. Pero nung nagkaroon na rin tayo ng Second Vatican Council, unti-unti ito ay nawala. At syempre, sa formation at education ng mga seminarians, tinuturuan kami, mga pari, na maging mas compassionate, mas giving, at the same time, ipadama. Hindi takutin ang nagpukumpisal, kundi bigyan ng lakas ng kalooban na kaya kong magbagong buhay. At diyan papasok din sa tanong mo, best piece of advice. Ako, nakuha ko ito sa isang Salesianong pare. Nag-confess ako sa kanya. Pari na rin ako nung time na yon. Tapos, normally, nasanay ako pag nag-confess ka, sabihin ng pare, generic na advice, diba? Umayos ka, magdasal ka, maging mabuti kang tao, tas penance. Pero nagulat ako dito sa pari na to, Salesian na pare. Kung nasaan ka man, Father, saludo ko sa'yo. Tinanong niya ako, sa mga sinabi mo, Father, saan ka mas nahihirapan? Tapos sinabi ko dito sa aspeto na to, so dahil dito ka nahihirapan, ito ang tutukan mo. Kunyari, madali ka mag-init ng ulo.
So, ano yung nagtitrigger sa impatience mo? Ano yung nagtitrigger sa puot at galit mo? Ano yung kailangan mo iwasan? Ano yung kailangan mong gawin? So, pinafocus yan. Hindi yung, di ba, minsan ang dami natin sinasabi. At kahit ako, pag confessor ako, ang dami. Minsan, lalo ko yung tulad ni Dante, yung nag-brainstorming Nag-brainstorming ng kasalanan. Talagang ang haba minsan. Kaya hindi mo lang saan ka magsisimula. Ang ginawa lang ng pari sa akin, sa kadya nahihirapan, yan ang tutukan mo, the rest will follow. Oh, kumbaga nakabulet. O, nakabulit. Pero ang inan nila, alin dyan ang talagang Yung gusto mabigat mo. para sa'yo. Oo, at yun ang dyan tayo magsimula. Yun. Sino ba yan, Father? Makapunta ka. Bubulok kasi mamaya. Oh, sige. Ikaw. Sige. Sa akin, actually, ito ay piece of penance na eventually ginamit ko na rin bilang pare. Siyempre, kapag kinukumpisan natin, masyado mapang-away, gano'n. Masyado tayong gadsila. Mainitin ang ulo. Mainitin ang ulo, nakikipag-ano, di ba? Maganda yung sinabi sa akin. Yung iyong penance is, pray for the person you hurt and the person who hurt you. Pagdasal mo yung taong nasaktan mo at yung taong nakasakit sa iyo. Napagtanto ko, napaganda palang penance, ibigay din yun bilang pare. No? Para makamtan natin ito, sabing fullness of forgiveness. Yung taong nakasakit sa atin at yung taong nasaktan natin. Pero may isa pa ako nakuha din na penance mula sa isang pare. No? Sabi niya sa akin, pray for someone you love. Kasi madalas ang focus ng kumpisal iyong kasalanan, iyong kahinaan. Kailangan mo umayos. Pero napagtanto ko, no? Oo nga, no? Minsan ang pagmamahal ay ang ating kakulangan sa pagmamahal. Ang kasalanan ay ating kakulangan sa pagmamahal. Sabi nga ng The great. Kilala mo sino? Sino? Reynaldo Malanzano of the Society of Jesus. Okay. Lack of, it is, nakalimutan ko na. Hindi ito Pilipitan dila nito. Sige. To love is not a sin. To love is not a sin. It is the lack of love that is sinful. Yun. Tama yun. Magpapakita yun, ha? To love is not a sin. It is the lack of love that is sinful. So pag nagmahal ka, hindi kasalanan yun. Pero kung ikaw ay puro ka lang galit puot sa loob mo, yun na yun. Kulang ka sa pagmamahal. Kulang ka. Kulang lang sa paligo yun. Kulang din minsan. Sige, ikaw, Ikaw, meron kang best piece of advice na nakuha mo sa kumpisal. Kasi grade school pa ata ako or high school. Yung huli mong kumpisal? Oo nga hindi na nga ako active. Pero siguro, teka, alalahanin ko. Ayun na. Ano yun? Siguro sabi lang sa akin, pinapatawad ka na ng Diyos. Yun lang, di ba? Oo. At minsan, yun lang hinihingi talaga ng tao marinig eh. Oo. Hindi pumunta ang tao sa kumpisalan para mahusgahan. Pumunta ang tao sa kumpisalan upang makatanggap ng kapayapaan ng puso. Diba? Kaya nga po, kung kunyari, matagal ka na hindi nakakapagkumpisal, paanyaya po sana po itong show na to maging paalala sa'yo o invitation sa'yo na baka naman oras na para kunin o maranasan yung pagmamahal na yon na bigay ng Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Oo. Sapagkat ang sakramento ng kumpisal ay paalala sa atin ang kasalanan ay basura. At bilang basura, hindi dapat ito tinatago. Pag ito'y tinago, ito'y mabubulok. Ito'y dapat tinatapon. At ang pangungumpisal sa pari ay hindi ibig sabihin, pwede naman tayo rumekta kay Lord, di ba? Pero sa tandaan, ang pari ay tao na katulad natin, nakakaintindi sa ating sitwasyon at maaaring magbigay ng magandang payo para makatulong sa ating pagbabago. Kaya nga po, shout out po sa mga simbahan na nabanggit ni na Chabi at ni Dante kanina sa mga kaparian ng Quiapo Basilica, ng Baclaran Church, Redemptorist Baclaran, sa Greenbelt, sa Greenbelt, kina Father Dave, at pati na rin sa mga Sacramentino na Santa Cruz Church. Itong apat na simbahan na ito, pinupuntahan po ito for confession. At sana po, saludo po kami sa inyo. Huwag po sana kayo mapagod at habaan niyo pa pasensya sa amin. Shoutout din syempre sa lahat ng mga parish priest at pinapalalahanan natin kasama sa ating tungkulin bilang kura paroko ang makinig ng kumpisal. Alam ko sometimes ang pagpapakumpisal ay nakakapagod. Mas pipiliin pa nga ng iba na magmisa ng magmisa kaysa magpakumpisal. Hindi nga, iba nga, tapos yung mga church workers pa natin, dahil nakitang tayo nakaupo doon sa kon, ayun, parang sabi nga ni Chabi kasi kilala natin sila, na yan, lumapit. Pero muli, pinapalala sa atin, di ba? Kahit sa kwentuhan natin kanina kasama ni Father JM, yung sinasabing seal of confession. Ang inyong ibahagi sa kumpisal ay hindi namin pwedeng ibunyag kanino
anuman sapagkat ito ay sagrado. At muli, kung ano man ay kumpisal ninyo sa amin, pinapagpag namin yung paalis upang nang sa gayon, makalimutan namin na, sabihin natin, love the sinner, hate the sin. Tsaka ano, Father, no judgment ba? No, dapat. No judgment. Oo. Pwede, o kaya pwede maisulat, tapos bigay ko na lang sa'yo, tapos para easy. Kung may sakit ka, Ah, ganon. oh, actually, kung may sakit, nahirapan na magsalita, usually, isasabihin, Pili ko, lalagay lang niya katakawan. oo, yung ano, gluttony. Spell gluttony. Spell gluttony. G-L-O. Glow! Mag-glow up na yun. So muli mga kapatid, napaganda na halina, madiscover natin ang kagandahan na sakramento ng kumbisal dito sa Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Father, sunduin na kaya natin si Dante, baka tapos na yun. baka nalunod na yun sa Tara na, kumpisal, tara, no? sunduin natin. Oo.